Ang kampanya ng Imperyong Hapones sa mga lugar ng Chekiang at Jiangxi ay mas nakilala rin sa pangalang Operation Seigo. Ito ang kanilang tugon sa isinagawang Doolittle Raid ng Amerika na ating tinalakay sa naunang bahagi at maaari po natin itong balikan sa hiwalay na kwento sa description box sa ibaba. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong naghahangad ng kalayaan mula sa bansang sa kanila'y sumasakop. Ginawa ang lahat ng paraan sa kabila ng mga kahinaan at pilit sinuportahan ang sa kanila'y nagtatanggol, ngunit sa pagkupkop sa mga taong ito, galit na mga kalabay sila ang napagbuntunan. Ano pat dinanas ang kaparusahang di mo aakalaing magagawa ng mga tunay na tao. Ang kwento ng mga kalupitan, pasakit at mga trahedyang dulot ng paghihiganti ng Imperyong Hapones. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ika-18 ng Abril taong 1942 nang isinagawa ng Amerika ang Doolittle Raid sa mainland Japan bilang ganti nila sa naunang pag-atake naman sa Pearl Harbor sa Hawaii. Hindi naging ganun kalaki ang pinsala ng raid na yun ng mga B-25 Mitchell bombers, ngunit nagbigay naman ito ng psikolohikal na epekto sa magkalabang hukbo. Una, sa Amerika ay muli nilang naitaas ang noon ay napakababang moral ng kanilang mga tao dahil sa trahedyang hatid ng Pearl Harbor attack kung saan libu-libong mga sundalo at sibilyan at mga kagamitang pandigma ang nawasak. At ang ikalawa ay para sa Imperyong Hapones naman kung saan nagkaroon sila ng pagdududa o agam-agam sa kanilang kalagayang pandigma dahil magagawa din pala ng mga kalaban na dalhin ang labanan sa kanila mismong lupain. Ngunit ang Doolittle Raid ay isang bugso lamang ng pag-atake dahil nga sa sobrang layo ng kanilang pinanggalingan ay hindi sapat ang kanilang mga gasolina sa paglipad pabalik. Kaya't maliban sa nag-iisang B-25 na lumanding sa bansang Unyong Sobyet, ang natitirang 15 pa ay nag-emergency landing sa silangang bahagi ng China at doon ay kinupkop ng mga Chinese ang mga American aviator na bumagsak. Pero sa kasamaang palad, ang malaking bahagi ng China noong mga panahon na yun ay sakop pa rin ng Imperyong Hapones. Sobrang ikinagulat at ikinabahala ng mga Hapones ang ginawang pag-atake sa kanilang mainland at dahil sa pangambang maulit pa ito sa hinaharap ay nagpasya silang magsagawa ng mga hakbang upang wasakin ang mga paliparan sa bahaging iyon ng China dahil maaari iyong pagmulan ng mga eroplanong pandigma ng Amerika at direktang makakaatake sa kanila. Ang hukbong Hapones ay nagsagawa ng Operation Seigo kung saan nakapaloob dito ang malawakang pag-atake at paggalugad sa lugar upang hanapin na rin ang mga Amerikanong responsable sa Doolittle Raid. Mabangis ang naging pagganti na iyon ng mga Hapones dahil ang mga lugar sa Chekiang at Jiangxi ay halos mabura na sa mapa kung saan sa panahon ng kanilang pagagalugad sa lugar ay wala silang pinapatawad at kaagad nilang pinapatay ang bawat taong mapaghinalaang kumukupkup sa mga Amerikano at basta-basta na lang nila binabaril ang lahat ng gumagalaw sa paligid kahit pa yun ay mga bata, matanda, mga babae at maging ang mga hayop gaya ng baboy at aso ay inuubos nila basta gumagalaw. Higit na mas maraming sundalong Chinese pa rin ang humarang sa kanilang operasyon na yun. Ngunit ang kanilang mahihinang armas ay walang kalaban-laban sa mas moderno at mas malalakas na gamit ng mga Hapones. Sa pag-atras ng mga dumidepensa, pinagnanakawan naman ng mga Hapones ang bawat lugar na kanilang matigilan at nananatili sila doon ng ilang araw bago sunugin ng husto hanggang maging abo ang bawat nilang madaanang mga bayan. Ang isa pang kalunos-lunos na trahedyang sinapit ng mga tao ay kasabay ding umaatake ang Unit 741 ng mga Hapones. O ito ay ang grupo ng mga scientist nila na siyang nakatoka sa mga biological na sandata. May daladala silang napakaraming mga chemical weapons na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng anthrax at iba pang mga nakamamatay na kahalintulad nito. Inilalagay nila yon sa mga daluyan ng tubig, pinagkukunan ng pagkain, ikinakalat sa paligid o di kaya naman ay isinasaboy sa hangin dahil alam nilang sa kanilang pag-alis sa bawat bayang kanilang tinatambayan ay magpapakita doon at babalik ang mga tao at ang mga sundalo na gutom at sa kanilang paghahanap ng kanilang mga kailangan ay siguradong makakain nila o matitikman ang mga kontaminado ng sakit na nagkalat sa paligid.
May pagkakataon pa nga na ang chemical attack na yun ay natikman din mismo ng kanilang hukbo. Matapos mapahid ng hangin papunta sa kanilang kinaroroonan ang kanilang ikinalat. Higit 10,000 mga sundalong Hapones din ang tinamaan ng sakit at 1,700 sa mga ito ang tuluyang namatay. Ngunit sa panig ng mga Chinese na pinahirapan, pinatay o naging biktima ng chemical attack ay umabot sa higit 250,000 mga buhay, bukod pa sa milyong-milyong apektado sa ginawang pagkahalughog sa lugar. Samantalang sa kanilang ginawang operasyon, 8 sa mga Amerikano ang nahuli nila, kung saan 3 sa mga ito ang kanilang pinatay, habang ang mga natitirang hindi nahuli ay tuluyan ng nakatakas at nakauwi ng ligtas sa Amerika. Ang operasyong iyon sa mga lugar sa silangang bahagi ng China ay maituturing na isa sa pinakabrutal at pinakamalalang trahedyang ginawa ng tao noong buong panahon ng digmaan. Samantalang pagkatapos ng digmaan, ang commander ng mga Hapones na siyang pasimuno sa lahat ng ito ay nilitis at nahatulang makulong habang buhay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ang mga pinagagagawa ng mga tauhan. Pero pagkalipas lang ng 6 na taon sa bilangguan, siya ay pinatawad na rin at pinalaya noong taong 1952. Sa kabilang dako, bilang epekto ng Dolittle Raid, ang isa pang pinaghinalaan ng mga Hapones ay ang mga isla sa Midway na iniisip nilang doon nagsimula at pinalano ang lahat, kaya't bilang ganti ay sinalakay din nila at tinangkang sakupin ang lugar kung saan naman naganap ang isa pa rin sa pinakamalaking labanan sa dagat at himpapawid, ang Battle of Midway, sa ating susunod na kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!